Pontevedra Mix Club. This is RJ Pro Life. Yun, ayan na. Welcome back guys. Ayan, kayo nanonood niyan sa tambayan ni Jongtech TV, Katambay TV. Ayan, at meron tayong document soundbar. Ayan, diretso na tayo sa ating topic at document natin to para ibahagi natin sa ating mga kaibigan na mahilig din na mag DIY, mag repair ng ganito nga mga Bluetooth music soundbar. Meron tayong Devant. Ayan, mahaba siya. Yan, siguro mga kwento sa kalahating metro haba. Okay. So, naging problema nito, galing siya sa ibang technician, dinala dito ito. Na-open na, may tumingin na una. So, power supply kasi yung kanyang naging tama, busted yung kanyang power supply. So, papansinin natin na grabe yung naging tama. Yan yung kanya naging issue, So sinukuan sinara na, dineclare na for junks, pero pinagtiyagaan natin siya, Pasiyan natin yung grabe naging tama niya. Sinubukan na rin natin pero merong leak itong maliit na ito kaya hindi na natin siya tinuloy. So naging option natin, wala namang ibang supply na kakasya rito. Meron siyang output na 12 volts. Ayan, meron siyang 12 volts output. Dalawa lang na may paan yan, dalawa at isang negative, isang positive, 12 volts. So naging option natin dito, hindi natin siya tinuloy. Ito yung mga tinanggal natin sa kanya, regulator, yung kanyang fuse. Excuse me po. Ayun, at naging option natin replace tayo ng power supply. Tabi na natin 'yan Nagpalit tayo ng power supply, ayan, 12 volts, 2 amperes. Ito yung kinuha ko dito sa titingnan natin yung kanyang kung ibabahagi natin para ma-idea yung ating mga kaibigan. Yung kanyang adapter galing ito sa power supply ng TV Plus. Yung ABS-CBN TV Plus. Ito yung asa loob ng kanyang adapter 12 volts 2 amperes. Ayun, naiwaglit na natangay na ng aso yung kaha para maipakita sana natin yung buo yung kanyang pinanggalingan para may idea ng buo yung ating mga katambay. So ito yung kanyang ito yung adapter ng TV Plus. Ayan, tinangay nung makulit na aso na ito. Ayan. Yung isang nito yung takip. Meron siyang 12 volts output, 2 amperes. Yung iba niyan 1 amperes lang Yung iba 2 amperes or 1.5. Halos same lang din naman sila, konti lang ang magiging diferensya. So tinanggal natin yung board, ito na siya Ayan. Ibig sabihin nag-over voltage ito kasi nung kinabit natin siya hindi pa rin siya gumana. Nag-power naman siya kaya lang wala siyang audio. Ayan, isaksak natin siya. So plug in natin. So meron tayong standby. Ayan, meron na siyang standby power. Isu-switch natin yung kayang power niyan ayun, lilipat siya magbi-blink siya ng blue. Ang indicator ng blue dito kasi is Bluetooth. Ayan, nagse-search na siya ng Bluetooth pag nagbi-blink yan kasi indicator dito Bluetooth. Ayan okay, ibig sabihin may power na yan. Walang audio wala tayong audio na napalabas. Pero binabasa niya yung MP3, nase-search yung kanyang Bluetooth
So nag-troubleshoot tayo dito, no? Lagyan natin ng konting ilaw, ayan. So sa basics troubleshooting, ano, ito yung kanyang pinaka Bluetooth, USB, papuntang MPX section. Ito yung kanyang MPX IC, ayan. Doon sa mga palaging nagko-comment sa ating mga video upload, ano, yung ating mga sumusubaybay nakatambay, marami kasing nang pangyayari hindi nila makita MPX. Pag walang audio, ito yung may kinalaman. Most commonly, hindi naman siya sira, nawawalan lang siya na supply or hindi balance yung kaya power supply, ano. Meron kasi siyang supply na 5 volts, meron siyang supply na 3.3, ayan, kabilaan. Ito yung 5 volts, ito yung 3.3. So, isa lang dyan nang mawala or bumaba, hindi tutunog to, no? Hindi mag-o-oscillate si MPX. Ayan. Maglalabas siya ng audio papunta rito sa ating power amplifier. Ayan. Dito, ito yung kanyang power, ito yung kanyang speaker. So, ang dahilan na, no, nag-troubleshoot tayo, galing dito yung triggering, pasok sa resistor na yan. Iti-trigger niya dito, sisignalan niya itong dalawa para magkaroon ng mag-oscillate itong section na ito, no. So ang conclusion natin, ano, ang kinalabasan ng ating troubleshooting, okay naman yung triggering point niya, no. Nagre-response naman pati voltahe. Meron tayong nakuhang open na resistor ito. Ayan. Ang code niya sa board L. Ayan. Line siya, no. Ito isa. Bali tatlong magkakatabi yan, ano. Meron siyang L13, L12. Ito yung isang L niya, ayan. Meron siyang 5 volts dito sa kabila. Dito wala na tayong makuha 5 volts. So i-actual natin, magre-reading tayo ng voltahe. Focusan natin at malaking guide ito sa ating mga troubleshooter, ano, na mga baguhan na nagdi-DIY. Deband Bluetooth model. I-actual natin yung kanyang voltahe, ano, para makita. Ayan, Deband 2.0 channel soundbar, 30 watts power consumption. Power output niya is 50 watts. So sa pagpapatuloy ng ating troubleshoot, ano, papakita natin yung voltahe. Naka-standby power tayo, no? Ayan. Standby power. I-on natin siya, no? Teka, reading muna natin. Ito yung triggering point niya, no? Meron siyang standby 5 volts. Ayan, no? Ayan. Sa triggering niya, lalabas, sisignalan niya dito. Meron tayong 0.04 voltage, kabilaan yan, ano, balance yan. Yung isa mas mataas kasi itong isa 5 volts, yung isa 3.3. So wala pang voltahe, ano, tingnan natin, wala pa. Okay, ito yung 5, ito yung 3, wala pa. Pero sa triggering position niya, meron na siyang standby na 5 volts. I-on natin yung kanyang power. I-on natin, pipindutin natin. Okay, nawala, bumagsak yung 5 volts dito. Tinrigger niya na kasi dito, no. Ayan, meron na siyang 3 volts. Meron na siyang 3 volts dito. Sa kabila 5, sa kabila 3. Ito, 3.3. Kita ba? Ayan, dito sa kabila 5. Ayan, 4.9, almost 5. Dito 3.3. Na-trigger na. So nawala yan, ano? Nagre-response naman dito, pero wala siyang supply dito. O mababa yung kabila dati. Ayan. 5. Sa kabila 3. Ayan, 3.3. Ayan. Sa kabila 4.9, almost 5. So balance na tayo. Ito ang dahilan niya, no? Ito. Ayan yung 3 volts. 3.3 ang supply niyan. Dito dati wala yan. Kaya ayaw mag-trigger yung kanyang ano. Sa MPX section, sa mga walang audio, ano, mga katambay, ito yung palaging
fokusan natin ano, yung sa may MPX section niya kailangan voltahe ano. Kumpleto, isang 5 volts, isang 3.3. Ayan, kabilaan yan. Ito yung 5 volts, ito yung 3.3. Ayan, galing dyan sa dalawan na yan. T-trigger no, triggering position galing dito no. Siyang magsisignal ano doon sa MPX. Ayan. Yan ang kadalasan nagiging sira nung walang audio at yung mga Bluetooth. Ayan. Pinalitan natin to, line. Fusible. Ayan. Ayan, resistor na itim na yan. Okay. Ano ba pwede nating ipang sound check? Sana malinaw ano. Palit tayo ng power supply, hindi na pagana kasi infected na ng over voltage yung kanyang MPX section. Ito ang MPX IC. Ayan, diyan lumalabas, diyan nagmi-mix yung ating digital audio. Kino-control lang ating volume control, power standby. Ayan, yung power standby niya dito galing yung signal ano dito. So ibabalik natin yung cover niya, yan yung original na nakalagay. Okay, pwede na natin siyang testing ano, alisin na natin ito. Naipaliwanag ko na sa inyo yung takbo ng mga voltahe diyan. Ayan, malaking bagay yan. At sana makatulong sa ating mga baguhang mga katambay. Ano. Mag sound check tayo kahit maiksi lang ano. Magre-remix na lang tayo para iwas sa copyright. Ayun na. Ay kayo nanonood ngayon sa tambayan ni John Tech TV. Katambay TV. Lagyan natin siya ng Bluetooth, USB na lang ano, para pinakamadali. Hindi na tayo magse-select. Tingnan natin kung basahin niya no. Kita ba? Bluetooth pala tayo. Lagay tayo USB, patayin natin yung ilaw. Ayan, nakailaw yung ating USB. Lilipat tayo rito sa select. Tingnan natin kung ano. Ayan, umilaw na no. Ayan, umilaw, binasa na niya. Ayan. Okay. Pinapanalangin ko na sana. Ayun, naging malinaw sa ating mga katambay ano. Putulin na natin yung ating sound check. Kita-kita tayo sa ating susunod pang video. It's all about electronics tutorial, RJ tips Pro Lights and and Sound. solutions. On the Veteran Mix Club. This is RJ Pro Lights and Sound.